Good morning! Another day, another video na naman tayo guys. Ngayon naman guys, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng kalderetang tilapia in Kapampangan way. At dito, kagaya ng nakagaugalian natin, ang paggigisa, igayak na natin ang mga pampalasa. Ang ingredients natin dito guys, bawang, sibuyas, kamatis at sili lang. Yan lang. Paminta at asin. At syempre, ang pinaka-importante dyan, yung ating gata. Ngayon, habang naghihiwa tayo ng mga pampalasa, kwentuhan ko muna kayo ng konting trivia. Kung paano ko natutunan itong lutuin na to. Kasi nga, kung hindi nyo na itatanong, itong lulutuin natin ngayon ay paborito ko. Kaya nung araw, ang mga maliliit pa kami, lagi niluluto ito ng nanay ko sa amin. Ngayon, habang niluluto niya, nanonood-nood lang kami, ayun, hanggang sa natutunan ko. Ngayon, yung ginagawa ko na yan, yung paggagadgad na yan, isa rin sa natutunan ko sa kanya na sabi ay panatilihin ng kalinisan. Ngayon, para daw hindi malansa yung isda, kailangan nating gadgarin. Ngayon, sa part na yan, medyo damihan na natin ang paglalagay ng asin sa tilapia. Kasi pagka ginisa natin yan, medyo mawawala din ang alat niyan. At least konti na lang ilalagay nating asin pagka ginisa. At guys, siguraduhin nga pala natin na lahat malalagyan ng asin. Kasi pagka meron kayong nalaktawan dyan, matabang. At yan, ayan nga pala yung kabuuan natin na gagamitin guys. Yan nga palang parang yelo na yun. Yan nga yung unang piga ng gata. At yun namang nasa tabi nun ay yun yung pangalawang piga ng gata. Yan guys, nagsimula na ako nagprito dyan. Piprituhin muna talaga guys para mawala na ng medyo mawala yung lansa ng isda. At after nating nagpirito guys, sisimulan na natin yung paggigisa dyan. Doon na lang din sa pinagpirituhan ng tilapia kasi malasa na yan. Ando na yung lasa ng isda. Kaya diyan na rin natin gigisahin yung ating ginataang tilapia. At pagka naihulog na natin lahat ng mga pampalasa dyan, halu-haluin lang natin yan guys. Hanggang sa lumambot yung kamatis tsaka yung sili. Importante kasing malambot na yun bago ilagay yung pangalawang piga ng gata. Lagyan din natin ng konting patis dyan para dagdag pampalasa. Yan nga pala guys, nilagay ko na yan na parang yellow eh. Yan yung pangalawang piga ng gata, naka-frozen lang para hindi masira. Baka kasi mapanis eh. Ngayon, pagka natunaw na yon, ilagay lang natin yung mga tilapia natin. Siguraduhin nyo nga pala guys na malulubog lahat ng tilapia para lahat magkalasa ng gata. Pagka nailagay nyo na lahat guys yung tilapia, dahan-dahan lang sa paghalo. Kasi baka mamaya sa sobrang halo, maging giniling na tilapia na. Pakuluin lang natin ng konti guys bago natin ilagay yung unang piga ng gata. Ayan, kung makikita nyo, pagkalagay natin ng unang piga ng gata, nagiging malapot na yung sabaw niyan. Guys, hindi yellow yan. Baka kala nyo, nag-isa ako ng yellow. At nga pala guys, sa part na yan, medyo masabaw pa kaya hinayaan ko lang sa kalan muna. At pagka nakita nyo na medyo malapot na yung sabaw, yan, pwede nyo nang hayong hanguin. Yan guys, unahin nyo lang yung isda muna, hulun nyo na lang yung sabaw kasi baka mamaya malusaw eh. At kung umabot din kayo sa part ng video natin na to guys, pakipindot na rin ang subscribe at paki-comment down below na rin kung taga saan hanggang saan umabot ang video na to. Pasensya na nga rin pala guys kung minsan nauubusan ako ng salita. Mahirap din palang mag voice over talaga. Tingnan nyo naman guys sa sabaw. Sobrang creamy niyan. Sabaw pa lang ulam na. Ngayon, ibuhos na lang natin dyan yung sabaw. At least hindi na madurog yung isda. At dyan na nga guys nagtatapos yung ating video sa pagsasali na yan. And guys, eto na. The finished product.